Nakikita na ba yung screen? Feedback naman? Yes, sir. Okay, very good. Thank you. Thank you very much. Opo. Okay. So our lesson for week 2 class is about types of quantitative research. May konti lang tayong review about dun sa previous lesson. Okay? Last week, we have talked about the nature of research. And may mga words tayong finorm last week. Tapos, based from those words, dinefine natin ang research. And based from the slide nga, it is a systematic means of problem solving. So, tinawag siyang systematic class kasi we follow an organized step para ma-solve ang isang problem or para mag-provide ng solution sa isang problem. Ayan. Kaya sabi dito, it's an organized and logical systematic fashion. Okay? And systematic inquiry, may sinusundang proseso. Ngayon, since systematic siya, we often use yung tinatawag nating scientific method class in conducting research. Una, by identify the problem. Ayan. So, pwedeng mag-isip tayo from kahit as early as now, pwede tayong mag-isip ng kung anong gusto nating i-research na sa tingin natin problem siya na pwede nating bigyan ng practical or simple solution. Ngayon, kapag may naisip tayong problem, usually, meron tayong mga na-formulate na hypothesis. Pag sinabi natin ang hypothesis, yun yung parang temporary na sagot natin sa problem or question. Ayan. Ngayon, itong hypothesis na to, temporary na sagot, ito yung hahanapin natin ng plano kung paano ma-determine kung totoo nga or tama nga yung temporary nating sagot. So gagawa tayo ng plan of research ngayon. Yan. Or sometimes we call that research design. So since meron tayong temporary na answer or solution, tignan natin, tama kaya itong naisip kong temporary na solution? So maggagawa ka ngayon ng plano sa research para ma-test kung tama yung iyong temporary solution or hypothesis. So kapag natapos mo na yung plano of research, magkukolekta ka na ng data. So doon napapasok yung words like observation, questionnaire, survey, interview. Yan. Kapag nakolekta mo na yung mga data or information from your respondents, then you analyze the data. And then kapag na-analyze mo na yung data, i-interpret mo na yung results para maka-form ka ng conclusion. Yung conclusion class, yan yung pinakasagot mo dun sa problem. Yung hypothesis, temporary lang. Kapag naka-gather ka na ng data, na-analyze mo na yung data, magpo-form ka ng conclusion. Yun na yung pinakasagot mo sa problem. Ngayon, kapag na-determine mo na yung sagot sa problem, you share your findings para mag-benefit sila from your study. Ayan. Okay? So this is the research process. Review na rin lang to kasi may research subject na kayo last week or last semester. So usually we formulate a question. It's almost the same with the identification of a problem. Tapos magre-review ka ng literature. Magbabasa ka ng mga nagawa ng researches at saka articles about your topic. Pagka natapos na yun, magkakaroon ka na ng background sa topic mo. So gagawa ka na ng research design. Ito yung pag-uusapan natin ngayon. Research design. Tapos magkukolekta ka ng data, mag-analyze ka ng data, magkakaroon ka ng findings or conclusion, kasi ipapublish mo yung findings. Ito na tapos na natin, no? Last week, nagkaroon tayo ng introduction about quantitative at saka qualitative methods sa research. Ayan, ito yung nature ng qualitative. Ayan. Pero may mga strengths at saka weaknesses siya. Yung strength niya, marami kang makakalap na information kasi it's more of interview. Ayan. Hindi limited yung information pag ganun. Yun nga lang, ang weakness rin niya, konti lang yung respondents mo. So hindi niya talaga nakukover yung maraming members ng population. Sa quantitative naman, limited yung responses kasi gumagamit ka lang ng questionnaire. Ayan. Tapos yung questions na ginagamit mo is limited rin yung answers na nakukuha. Pero ang strength naman din niya, marami kang pwedeng
i-consider ng mga respondents. So marami kang pagkukunan ng information. Kaya karamihan, mayroon silang strengths at saka weaknesses. Pero kapag mga strengths at saka weaknesses, Pero kapag combine mo yung methods ng quantitative at saka qualitative research, then that makes it better. Yun. So yung parehas na strength nila, makukuha mo. Yung weakness nila, marireduce. Ngayon, ang pag-uusapan natin class ay kinds of quantitative research. Yan. Ano nga ba ang research design? Pag sinabi natin research design class, ito yung strategy mo kung paano mo gagawin yung research. Dahil ang goal mo nga is magkaroon ka ng solution sa isang problem or magkaroon ka ng answer sa isang question. So para siyang plano sa bahay, kung paano mo itatayo yung pundasyon, yung pader, lahat, yung bubong and others. And so tinatawag siyang blueprint. Plano siya kung paano mo gagawin yung iyong research. And napaka-importante nun. Ngayon, pagdating sa research design, kagaya ng napag-usapan natin last week class, mayroon tayong dalawang klase, qualitative at saka quantitative. Last semester, yung qualitative yung inyong kinonsider. Ngayon naman itong quantitative. Pero dun sa gagawin nating research output, kagaya nung napanood natin sa video, gagamit tayo ng methods under qualitative at gagamit rin tayo ng methods under quantitative research. Ayan. Ngayon, ito yung iba't ibang klase ng quantitative research designs. Ito naman yung iba't ibang klase ng qualitative research designs. Pag-usapan natin siya isa-isa. Okay? May dalawang klase kasi ang quantitative research design class. It's either experimental o kaya descriptive. So, tignan natin kung kailan nagiging descriptive at saka nagiging experimental. Okay. Experimental research design class kung meron tayong ginagamit na treatment or experiment. Meron tayong binabago, tapos tinitignan natin yung epekto ng binago nating variable. Ayan. Titignan natin later on. So, karamihan, meron rin tayong tinatawag na pre at saka post-test. Para mas maintindihan natin yan, gagamit tayo ng illustration mamaya. Gumagamit rin usually ng dalawang grupo doon class. Yung isang grupo, ginagamitan mo siya ng treatment. Yan, yung parang in-expose mo sila sa isang treatment or product. Makikita rin natin kung anong ibig sabihin yan mamaya. Pero yung isang grupo, hindi siya gagamitin. Tapos titignan natin kung anong epekto, kung mas maganda yung epekto dun sa grupo na tumanggap ng treatment or hindi. Okay, so this is the example. Kunwari class, gusto mo na makita kung epektibo yung ultra-size sa pagpapalaki ng muscles. Okay? So ang ginawa mo, nag-encourage ka ng 10 tao para gamitin yung product for 2 months. Ayan. So yung 10 taong yon, ginamit nila yung product for 2 months. After 2 months, chinek mo kung nagkaroon sila ng increase sa muscle mass. Ayan. So, kunwari class, may 10 kang ulit na volunteers, may 10 tao. Before mo sila pag-taking ng ultra-size, ang pwede mong gawin din, pwede mo rin silang gamitan ng pre-test. Parang i-measure mo muna yung muscle nila, kunwari lang, may measure mo yung muscle nila. So may marirecord kang measurement ng muscle. After yon, paggamitin mo sila ng ultra-size. After 2 months na gumamit sila ng ultra-size, i-measure mo ulit yung muscle nila. Kung-compare mo ngayon yung measurement ng muscle nila before and after nilang gumamit ng ultra-size. Yung before, pre-test. Yung after, post-test. So kung lumaki yung muscle nila ng malakas, yung malaki, yung talagang difference, then you can say na effective si ultra-size. Ayan. So this is the treatment. Yung ultra-size, yun yung ginamit na treatment. Tapos yung O1, usually naman, pwedeng dito, pwedeng post-test ito. Wala siyang ginawang pre-test. Ayan. Okay. Second example class is, kunwari, ako, teacher, tapos na-observe ko, yung mga estudyante ko, parang mas motivated sila, mas may gana silang mag-aral kapag gumagamit ako ng video, PowerPoint presentation sa klase. Kaysa doon sa magbabasa lang sila ng textbook. So, ang ginawa ko, dinivide ko yung klase sa 2 groups. Yung isang grupo, pinagamit ko lang sila ng textbook. Yung kabilang grupo, pinapagamit ko sila ng mga multimedia. Video, PowerPoint,
Ayan. Bukod sa textbook na ginagamit nila. So, after naturo yung lesson, nagpa-test ako. Nagbigay ako ng test. Titignan ko ngayon kung sino ang mas mataas ang score. Yung gumamit lang ba ng textbook or yung gumamit ng multimedia. Ginamitan ko ng multimedia. So in that case, mayroon kang binago. Yung isa, ginamitan mo ng multimedia, yung isa textbook lang. Experimental yon. Okay? So in the first example, gumamit ka ng product. Dito naman sa second example, gumamit ka pa rin ng product. Magkaiba lang. Yung isa, textbook lang. Yung isa, binago mo, multimedia, tsaka mga videos, ganun, mga resources. So titignan mo kung anong mas epektibo dun sa dalawa. Experimental yun. Okay? Ngayon, ang naging findings, mas naging mataas yung score nung gumamit ng mga video at saka PowerPoint presentation or multimedia. So yun yung parang pwede mong makikita doon sa experiment mo na mas epektibo pala rin pag gumamit ka ng multimedia. So yun yung pwede mong, kunwari sa akin, kung yun yung naging findings ko, pwede kong i-share yun sa ibang teacher para ma-motivate din sila na gumamit ng multimedia sa kanilang klase. Ayan. So that is again class experimental research. Gumagamit tayo ng product o kaya proseso, tapos tinitignan natin kung anong epekto ng product or process sa mga respondents natin. Ngayon, kung wala ka namang gagamitin class na treatment or product, parang wala kang babaguhin doon sa situation. Kung ano yung situation, naturally, i-observe mo lang at saka magkukolekta ka ng data about that situation without changing the situation. Ang tawag doon, descriptive research. Ayun. So, from the term descriptive, wala kang experiment na gagamitin. I-describe mo lang sila. Okay? Na wala kang ginagawang pagbabago dun sa isang situation. Sabi dito, the subject is being observed in a completely natural and unchanged natural environment. So kung ano yung situation na nakita mo, yun lang, i-observe mo yun, magkukolekta ka ng data about it, tapos magkakaroon ka ng findings. Dun sa experiment naman, may nakita kang situation at may gusto kang i-test. Mas epektibo kaya kung ganito yung gagamitin ko? So gumamit ka ng experiment yun. Kung wala kang binago, descriptive research design. Tingnan natin ito, class, no? A researcher wanted to determine if Facebook usage causes students to have lower grades in school. So, nag-ask siya ng students, ilang time yung nagagamit nyo, ilang oras yung nagagamit nyo sa pag-Facebook araw-araw. So, mayroon siyang nakuhang information doon sa mga respondents nila. Ngayon, yung oras na nag-google ng bawat estudyante sa paggamit ng Facebook, ni-relate ni teacher doon sa grades nila. Ayan. So, pwedeng magkaroon ng iba't ibang findings doon, class, no? Tignan natin dito. Ang naging findings dito sa example, yung researcher, nakita niya na mas mataas yung oras na ginagamit ng mga students sa paggamit ng Facebook everyday, nagiging mas mababa yung kanilang grades. Ayan. Okay? So, bakit kaya? Pwede mong i-research din yun. Pwede kang mag-interview sa mga estudyante. Baka naman, mas mataas yung oras ng paggamit nila ng Facebook, hindi na sila nakakabasa masyado doon sa kanilang lessons. Kaya, mas bumaba yung kanilang grades. Okay? Okay. So, second example for descriptive research design class, isang organization, nag-conduct siya ng research. Tinignan niya kung anong country yung mas magaling sa science, math, at saka reading. So, gumamit siya ng test. Pinatest niya yung Filipino students, Japanese, and others. Ayan. Tapos, after nag-test, exam yun, ano? After nag-exam ng mga students, chinek niya kung sino yung pinakamatataas ang kanilang scores. At ito yung naging findings. Ayan. So, kapag nakita na niya yung findings, pwede na siyang mag-generate ng conclusions. Kunwari, China, mababa sila sa mathematics at saka science, at saka reading. Kunwari, ano? Ayan. So, pwedeng gumawa sila ng paraan ngayon kung paano tataas yung performance ng mga students sa China. Ang pwede nilang gawin, pwede nilang konsultahin ng Singapore, government ng Singapore. Ano yung mga technique nyo na
na bakit mataas yung mga estudyante nyo sa science, math at saka reading. Kapag ka nakuha nila yung technique sa Singapore, pwede nila yung gamitin sa country nila. Tapos, i-check nila ulit kung tumaas yung kanilang performance sa tatlong subjects. Okay? So dito class, wala silang binago. Basta nag-gather lang sila ng information or data. Ang ginamit nila, test, yung exam. Okay? So wala silang ginamit experiment. So it's still descriptive research design. Ayan. May iba't ibang klase ang descriptive research designs class. Yung una, survey. Kung gusto mo lang alamin yung opinion ng karamihan, usually yon, survey yan. Okay? Ngayon, kung gusto mo namang mag-compare ng relationship or tumingin ng relationship, kunwari class ito. Dalawang variables to, no? Screen time. Ang screen time, oras na ginagamit sa paggamit ng gadgets na may screen. Let's say, computer, television, cellphones. Ganyan. Screen time, yung isang variable pa, academic performance. Kunwari, mas mataas yung oras na ginagamit mo sa paggamit ng gadget na may screen, like cellphone at saka computer. Ano kaya yun? Tataas rin kaya yung academic performance mo? So kunwari, mas mataas yung oras na ginagamit mo sa paggamit ng gadgets with screen, tataas rin ba yung academic performance mo? So nire-relate mo yung dalawang variables. Correlational yun. Okay? Ito pa, attitude at saka achievement sa math. Mas gusto mo yung subject, mas mataas yung attitude mo sa subject, mas mataas rin kaya yung magiging grade mo. Hindi mo gusto yung subject, mas magiging mababa kaya yung grade mo. Correlational din yun. You are determining relationship between variables. Kung comparative naman, parang kukumpara mo lang sinong mas mabait, babae, lalaki. Sinong mas magaling sa science, Filipino or Japanese students. So you're just comparing. Ayan. And evaluative naman, titignan mo yung i-evaluate mo yung isang bagay. Effective pa ba siya? Matibay pa ba siya? Okay. Evaluative research design. Pero in many cases class, ang descriptive research, pwede siyang combination ng may comparative, nag-survey ka, tapos kinumpare mo, o kaya nag-survey ka, tapos nag-evaluate ka, nag-survey ka, tapos tinignan mo yung relationship ng dalawa. It can be a combination of one of the four. No? Ayan. Pasadahan rin lang natin yung qualitative research design. Ang qualitative research designs naman, pwede siyang case study. Hindi siya masyadong maraming respondents. Pwedeng kahit na 2 lang, 3, 5, ang gagawin mo sa kanila, i-observe mo sila, i-interview mo sila. Ayan, case study yun. Ayan. Examples of case studies are ito. Bakit kaya napaka-successful ng Jollibee? Ayan. So, pwede mo siyang i-study. Ano yung bullying sa isang school? Pwede mo rin i-case study yon. Ayan. Ang magiging respondents mo nga lang, yung mga nabully, yung mga nambully. So, hindi yung masyadong marami. Okay? Hindi pang kalahatan. May mga special cases lang. Okay? Ito naman yung sa focus group, mag-interview ka ng mga 8 to 10 persons about a particular issue. So dito karamihan daw siya ginagamit sa marketing research. Nag-interview sila ng consumers. Sinasabi nila sa interview, ano yung nagustuhan mo sa product? Ano yung ayaw mo? Ano kaya yung pwedeng gawin para ma-improve yung product at mas magustuhan mo pa siya? Mga ganon. Okay? Historical research naman, kapag ka gusto mong aralin yung nakaraan. Ayan, di ba? Kunwari, ito, di ba? Ayan, ano bang nangyari ng martial law? May mga kumakalat na balita sa si Jose Rizal daw, hindi daw siya namatay noong 1890s. Namatay daw siya noong mga 1900s. Naging kasama pa niya si Ferdinand Marcos. Napanood niyo na ba yun sa YouTube? Pwedeng mga i-research yun, no? Ayan. Gagamit sila ng mga documents, interview. Ayan. Tapos si General Luna, iba yung pinapakita sa aklat daw na pagkamatay niya at saka doon sa movie. Ano yung totoo? So pwede mong gawa ng research yun, historical yung mga yan. Ayan. Paano na lumubog si Titanic? Historical research yan. Pag ethnographic naman, usually, inaaral natin yung kultura ng
isang grupo. Yan. So examples are ito. Cultural beliefs and practices of ethnic Filipinos. It's more of human behavior, especially sa mga ethnic groups. Kaya siya tinawag na ethnographic. Yan. Pero ang ginagawa class sa ethnographic, yung researcher, pumupunta siya mismo doon sa village kung saan siya mag-i-study. Doon rin siya for how many days, in-observe niya yung paraan ng pamumuhay ng mga tao. Pwedeng ginagawa rin niya yung mga practices nila para mas maintindihan niya sa kanya gagawa ng research. Okay? So, yun lang naman. I would like to request that the members of the class can unmute. Meron akong ipapakita na scenario class. Sabihin nyo lang siya kung descriptive or experimental. Ano? Tapos, kung descriptive siya, tatanungin ko kayo later on. Ano siya? Survey, comparative, evaluative, or correlational. Okay, game na? Okay, this is number 1. Ayan. Kunwari, kumain kayo sa Chowking, tapos may answer. Ano yung pagkain? Gaano siya kasarap? Excellent, good, average, or poor? Anong klase ng quantitative research to class? Descriptive or experimental? Experimental, sir. Experimental? Gumamit ba siya ng treatment before ka pinasagot? Sir, survey. It's just a survey, okay? Kasi kinukuhanan ka lang ng opinion mo about the food. Ayan. Wala siyang ginamit na treatment class, no? Pero kung yung scenario, nagsabi siya kunwari na, yung scenario kunwari ay, kunwari, may isang product sa Chowking, Chow Fan. Tapos, kain niya doon sa customer. Ngayon, yung kumain or nag-order ng chow fan, sinurvey niya. Excellent, good, average, or poor. After niyan, in-invite niya ulit yung the same customer. Tapos, nag-experiment siya. Dinagdagan niya ng ibang ricado yung chow fan. Tapos, pinatikim niya sa customer. And, sinurvey niya ulit kung ano yung kanilang opinion. Mas masarap ba or hindi yung pagkain? So, in that case, pwedeng experimental yon kasi may binago siya doon sa pagkain para makita kung mas pili or hindi. Pero in this case lang, class, kung walang binago, parang kumain ka tapos pinasurvey ka lang kung paano yung pagkain, then that's just a plain survey. Okay? What about this class? Gumawa siya ng research. Ngayon, doon sa isang lugar, tinignan niya yung carbon dioxide level ng carbon dioxide sa atmosphere. Tapos tinignan rin niya yung temperature. At nakita niya, class, habang tumataas, kasi red yung temperature, ito yung temperature, yung blue carbon dioxide. Nakita niya, habang tumataas yung carbon dioxide levels, tumataas rin yung temperatura. So nag-generate siya ng conclusion ngayon. Sabi niya sa conclusion niya, mas mataas yung levels ng carbon dioxide, mas nagiging mainit sa isang lugar. Anong klase ng quantitative research ito? Is it survey, correlational, comparative, or evaluative? Sir, correlational. Very good, correlational. Why? Because they are determining relationships between two variables. Variable 1 is carbon dioxide level. Variable 2 is temperature. Mas mataas yung carbon dioxide level, mas mataas yung temperature. Okay? Correlational yan. And there are two types of relationship class pagdating sa correlational research. Kapag kaparehas silang tumataas or parehas na bumababa, we call that relationship positive. Okay? Mutual, no? Parehas. Pero kapag yung isa tumaas, yung isa bumaba, negative relationship yan. Kunwari, ito, carbon dioxide level tumaas rin yung temperature, positive relationship yon. Okay. Kunwari pa, lower is study time. Variable 1 is study time, variable 2 is grades.
lower study time, mas mababang oras ng pag-aaral, mas mababa rin yung grades. Positive relationship yan. Okay? Pero, kunwari, higher time for games. Okay? Higher time sa paglalaro ng games. Mas mababa yung grades. Diba? Negative relationship yan. Okay? Hindi sila parehas. Okay. Yan. So, game na tayo. Ito, sabi niya, gusto kong makita ano kayang mas magandang tubo. Pagdilig ko, tubig o pandilig ko, Coca-Cola. So, gumamit siya ng dalawang parehas na plants. Yung isa, diniligan niya ng tubig for 1 week. Yung isa naman, diniligan niya ng Coke for 1 week. Tapos, tinignan niya kung ano yung mas malaki na halaman after 1 week. Ano yan? Anong klase ng quantitative? Experimental research po, sir. Sir, experimental. Okay, very good. Galing, ah. So that is experimental research class kasi may binago ka. Commonly, ang ginagawa talaga, syempre, didiligan mo yan ng tubig. Pero nag-experiment ka. Ano ba yung mas maganda kung diligan mo yan ng tubig? Okay. Okay. Ito naman. Kinompare nila yung differences sa greetings ng Pinoy at saka Japanese. Yung mga Japanese, di ba? Yung sila. Yung mga Pilipino naman, beso-beso, mga ganyan-ganyan. Anong klase ng quantitative research design ito? Is it survey, correlational, comparative, or evaluative? Comparative. Comparative po. Comparative. You're comparing two groups. Comparative. Oy, may online ka yata. Ano pang hinihintay mo? Pinapagalitan. Okay. So ito naman, class. Chine-check nila after an earthquake, pumunta sila sa iba't ibang lugar. Chine-check nila kung safe pang panirahan ito o hindi na. Okay? So, ano to? Comparative, evaluative, survey, correlational. So, gina-judge nila kung matibay pa yung structure or hindi na. Sir, evaluate. Okay, this time, this is evaluative. Okay? O, ito naman, class. Tinignan nila yung effect ng video games sa mga tao. So, bumuo sila ng dalawang groups. Yung video game na violent, yun yung in-expose nila sa group A. Yung group B, in-expose nila sa non-violent video game. Tapos tinignan nila yung differences later on. Okay. Bumuo sila ng dalawang grupo. Yung isa, non-violent yung video game. Yung isa naman, violent yung video game. Tapos, gumawa sila ng test. Tinignan nila kung ano yung effects. Ano siya? Experimental or descriptive? Yun lang yung pagpipila niya, class, ha? It's either experimental or descriptive. Kasi gusto nilang makita kung ano yung effect ng violent na video game sa mga sa mga Sir. teenagers. Ganun. Ano kaya siya? Experimental po. Experimental. It's experimental. Okay, experimental. Tinake nila or tinest nila yung effect ng violent na video game. Okay? Tapos later on, kinompare nila kung ano yung effect ng violent video game dun sa mga hindi naman violent yung video game na ginamit. Okay? Ito, tinignan nila. Sino kaya mas gusto ng mga boboto for president? Si Mayor Duterte kaya? Si Miriam? So, nag-create sila ng poll doon sa Facebook. Ano kaya yan? Is it descriptive or experimental? Experiment. Descriptive po. Descriptive lang kasi wala kang ginamit na treatment yan, plus no? Ba't nilalang wala kung ano yung opinion ng mga tao.
Anong klase ng descriptive research yan, class? Is it survey, comparative, evaluative, or correlational? Survey po. Survey po. Survey. So it's plain survey. Kaya kapag sinabi nila class na poll, kunwari ginagamit yung poll sa GC natin, survey yung mga yan, klase ng survey yan. Ito, female students outperform male students when taught by female teachers than when taught by male teachers. Kinumpare nila yung grupo ng lalaki at saka babae. So that is that descriptive or experimental? Descriptive, sir. Descriptive pa rin kasi walang treatment na ginamit. Pero ano siyang klase ng descriptive class? Survey, comparative, evaluative, or correlational? Evaluative po. Correlational. Correlational? May tinignan bang Evaluation. variables dyan na parehas na tumataas o bumababa? Comparative, sir. It's just a plain comparative. Okay? Yan. Kapag ganito naman class, kunwari, nabanggit natin kanina to may pre-test. Ito yung mga respondents, kunwari, in-expose sila sa pre-test. After ng pre-test, may pinagamit doon sa isang grupo. Tapos pinag-test ulit sila. Tinignan nila kung ano yung mas epektibo. Yung may pinagamit sila or wala. Ano yan? Is it descriptive or experimental? Experimental po. Experimental kasi may pinagamit. Okay? So, yun. Okay. So, tignan pa natin. Ayun, yun na pala. Okay, so thank you for listening for the presentation. I will now stop sharing. Tapos, balik na tayo sa klase. Ang oras na ba? Okay, so it's 10:08. Okay, so thank you for listening, class. This time, we will